forming Christ in the believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. Isipin natin ang pagdating ng Panginoon tulad ng pag-iisip sa Kanya ng sistema. At pagkatapos ay tinitingnan natin ang pagdating ng Panginoon tulad ng inilalahad ni Pablo na interesado sa iyo. Sige, alagaan mo ako. Ang pagdating ng Panginoon para sa sistema ay, no, naghihintay ang mga tao sa pagdating ng Panginoon. At isang araw, sa sandaling nasa mga alapaap, si Hesukristo ay nagpapakita. At nakikita nila ito sa ganoong paraan. At pagkatapos ay, kapag nakita nila ito, lahat ay nagbago at sila'y inaagaw na kasama niya sa mga alapaap at umakyat sa langit at umalis sa mundong ito. Pagkatapos ay nagiging kaguluhan ng lupa. Dahil ang piloto, kung siya ay isang Kristiyano, pagkatapos ay bumaba siya sa upuan at ang eroplano ay bumagsak. At kung ako ang nagmamaneho ng tren, may kaguluhan. Sino man na isang Pentecostal at nag-aral ng systematic teleology o nanonood sa akin sa camera, nauunawaan na ito ay gayon. Iyan ang pinaniniwalaan nila na si Hesukristo ay dumating at inagaw sila. Oo, hindi ito isang darating upang manatili, ngunit ito ay darating at pupunta. Sabi nga nila, dumarating siya at pupunta. Ngayon, tanungin natin ang ating sarili. Ang sistema ay naghihintay para kay Hesukristo tulad nito. Ngayon, sa palagay mo ba ay aagaw ng Diyos ang isang sistema na naniniwala pa rin sa dyablo? Sino ang naniniwala sa kasalanan? Sino ang namumuhay ayon sa batas? Sa palagay mo ba ay aagaw ng Diyos ang isang iglesia na may isip na napakamarumi at puno ng mga rudiment? Kumusta naman ang ibang ebanghelyo? Isipin, agawin at baguhin ang isang simbahan na nag-iisip ng ganito. Kaya ang hinihintay nila ay isang mahiwagang pagdating ng Panginoon. Isang mistisismo. Wow! Dumating ang Panginoon, inagaw niya ang ilan, ngunit ang iba ay nanatili. Tingnan natin kung ano ang sinasabi niya. Mga Gawa, Kabanata 1. Mga Gawa, Kabanata 1. Sa talata 11. At sinabi rin nila sa kanila, mga lalaking taga Galilea, ang dalawang anghel, sabi niya, bakit ka nakatingin sa langit? Siyempre, kung nakikita mo si Kristo na itinaas sa harap mo ng ganito, kailangan mong tumingin. Sabi niya, bakit ka nakatingin sa langit? Ang parehong Jesus na dinala mula sa iyo patungo sa langit. Darating siya tulad ng iyong nakita na siya ay umakyat sa langit. Numero 1, kaya darating ito. Ngunit paano ito mangyayari sa ganung paraan? Well, ang parehong isa, sa laki nito, ang 6 na talampakan ang taas at ang bigat nito. Ganon din, siya ay mabubuhay muli, siya ay darating muli. Iyon din. Sinabi niya na makikita siya ng bawat mata kapag siya ay dumating. At sinasabi ko, kung pupunta siya rito sa Miami, hindi ko alam kung paano siya makikita ng mga tao sa Brazil. At ang mga nasa Puerto Rico ay hindi makakakita nito. At hindi siya makikita ng mga nasa New York dahil kasing laki siya ng lalaki. Higit pa rito, kung lumipat ako ng 2 o 3 kilometro ang layo mula sa iyo, hindi mo man lang malalaman kung sino ako. Kamukha niya si Jose Luis. Kaya kailangan mong maunawaan na ang pagdating na ito ay hindi para makita ng buong mundo na siya ay bumababa. Hindi iyon. Sabihin, layunin. Kapag sinusuri mo ng mabuti, makikita mo na may layunin siya sa kanyang pagdating. Lumapit siya at inalis ang kautusan. Dumating siya, nilipol ang dyablo. Dumating siya, inalis ang kasalanan. Dumating siya, nagtatag ng bagong tipan. Dumating siya, nagtatag ng bagong tipan. At pagkatapos na maibigay ang layuning iyon, tinapos niya ang layuning iyon at iniwan ang isang bagong tipan na itinatag. Pagkatapos ay kinuha ito. Tulad ng unang pagkakataon, dumating siya sa pangalawang pagkakataon. Sa layunin, hindi mistisismo. Mapalad ka, mag-isip ka sa akin. Maging flexible. Huwag mo ring ako kumbinsihin. Tingnan mo kung ano ang ipapakita ko sa iyo. Basahin natin ngayon ang Hebreo Kabanata 9
ang layunin. Sapagkat kung sa unang pagkakataon ay siya'y naparito na may layunin at naitatag at inalis at tinupad ang kautusan para sa kanya, sa pangalawang pagkakataon, kinailangan din niyang mag-meet ng layunin. Maliban na lang kung gusto mo ng mistisismo. Iyon ay upang maiwanan ang iyong isip na marumi, puno ng mga shrews, puno ng mga paniniwala na hindi batay sa kasunduan. Ang mga ito ay hindi batay sa ebanghelyo ng di pagtutuli. At sa kanyang isip na puno ng mga shrews at napakaraming doktrina at mga bagay na pinaniniwalaan ng mga tao, hinahanap kanya ng ganoon. Sa madaling salita, lilitaw siya sa mga alapaap at makikita mo siya at sasabihin niya sa iyo, sumama ka sa akin, anak ko, sumama ka sa akin sa mga ulap. Akin, ang pag-iisip na ito ay para sa mga bata, ito ay isang bata na nag-iisip. Kaya tinawag ni Pablo ang mga taga-Korinto, kayo'y maliliit na bata kay Kristo. Dahil wala kang isip na maunawaan na ang lahat ng bagay dito ay ginagawa batay sa utos ng nasusulat. Basahin natin ang Hebreo Kabanata 9. Kabanata Siyam, talata 28. Lahat ba tayo ay naroroon? Panoorin kung ano ang nakasulat sa electronic whiteboard. Tingnan natin ito ng mas mahusay para hindi ako magsuot ng aking salamin. Sinasabi nito, gayon din naman si Kristo ay inihandog na minsan upang pasanin ang mga kasalanan ng marami. At hindi natin tatalakayin ang termino ng marami dahil hindi niya dinala ang mga kasalanan ng lahat, dahil hindi lahat ay itinakda. Namatay siya para sa marami, hindi para sa lahat. At doon ay napakalinaw na pasanin ang mga kasalanan ng marami. Pakinggan mo ito, iyan ang unang pagpapakita. Bakit dumating si Jesucristo? Kaninong kasalanan ang dapat pasanin? Nangyari ito sa buhay ni Jesus na taga Nazaret. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya, ano ang sinasabi nito? At ito ay lilitaw. Sabihin mo sa pangalawang pagkakataon. Nangako siya na magpapakita siya sa pangalawang pagkakataon, di ba? Totoo baga na sinabi ng dalawang anghel, narito ang Jesus ding ito na dinala sa langit ay babalik sa gayon ding paraan sa ikalawang pagkakataon? Sa pangalawang pagkakataon, lilitaw ito. Ngayon tingnan kung ano ang sinasabi niya. Walang kaugnayan sa kasalanan upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. May mga taong naghihintay sa Kanya. Ang sistema ay naghihintay para dito, ngunit naniniwala sila sa kasalanan. Sinasabi nila kung si Kristo ay darating at nagkasala sa iyo. Ngayon, sino lamang ang mga taong naghihintay sa Kanya na alam na siya ay dumarating ng walang kaugnayan sa kasalanan? Ngayon, pakinggan mo ito. Pakinggan ninyo ito. Walang tao sa kasaysayan, wala pang tao sa buong kasaysayan sa loob ng 2,000 taon na dumating gaya ng aking pagparito na nangangaral kay Kristo na walang kaugnayan sa kasalanan, na nagsasabi na ang kasalanan ay inalis, na nagsasabi na ikaw ay sakdal sa isang handog. Unang sulat sa mga taga-Korinto, Kabanata 4, talata 5 at 6. Kaya't huwag ninyong hatulan ang anuman bago dumating ang panahon, hanggang sa dumating ang Panginoon, at lilinawin din niya ang mga bagay na natatago ng kadiliman, at ibubunyag ang mga layunin ng mga puso. Sa gayo'y tatanggapin ng bawat isa ang kanyang papuri mula sa Diyos. Sinabi ni Pablo, narito pagdating niya, pakikitungo siya sa mga puso. At ang tanging mga tao na may puso ay ang mga buhay na tao. At ang mga puso ng mga tao ay nabubuhay sa buhay. Ibig sabihin, pagdating niya, darating siya, ngunit hindi sa isang maliit na ulap doon upang gawin ang mga bagay na yon at sabihin, halika, umahon ka rito. Hindi, dumating muna siya para ayusin ang aming isipan. Una, pag-usapan natin ang mga hangarin ng iyong puso. Linawin muna natin ang nakatagong kadiliman na kung saan ay ang lahat ng Katolikong Protestanteng sistema, ang lahat ng Kristyanismo, ang lahat ng kadiliman. Ano ang kadiliman? Ang kabaligtaran ng liwanag. Ano ang liwanag? Ang katotohanan. Ano ang kadiliman na hindi totoo? At ano ang ipinangangaral nila? Kasinungalingan. Hindi ko ito ginagawa para masaktan sila o magsalita ng masama sa sinuman. Wala ako sa ganoong pakiramdam, ngunit kailangan kong linisin ang nakatagong kadiliman. Sapagkat iyan ang gawain ni Jesucristo upang maalis ang nakatago mula sa kadiliman. At nilinaw ito ni Jesucristo ng eksakto. Pansinin na, nilinaw nito ito ng napakahusay na malinaw mo tungkol dito. Kaya ang kanyang pagdating ay hindi mistisismo, ito ay layunin. Sabihin, layunin. At ano ang layunin? Upang maalis ang nakatago mula sa kadiliman. Ano ang layunin? Dumating ng walang kaugnayan sa kasalanan. Hayaang makita ng mga tao. Tingnan mo, inalis ko ang kasalanan. Naaalala mo pa ba nung sinabi ko sa iyo
Masdan, kapag sinabi ni Juan Bautista, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ano ang ginawa ng kordero nang siya ay mamatay? Inalis niya ang kasalanan ng mundo. At pagkatapos ay, ang pagdating ng Panginoon ay nagpapaliwanag sa mga bagay na ito. Walang kasalanan. Napakalaking ginhawa para sa iyo, anong kaaliwan ang naranasan mo sa pag-alam na hindi ka makasalanan? Ibig sabihin, ang pagdating ng Panginoon ay sumainyo, sapagkat siya ay darating. Sa ikalawang pagkakataon, siya ay lilitaw na walang kaugnayan sa kasalanan. Nilinaw nila yon para sa iyo. Ako lang ang nag-iisa sa mundo na nagsasabi ng katotohanan ito. Wala nang iba. Hindi sumasang-ayon dito ang pastor sa kanto. Para sa kanila ay may kasalanan sapagkat nakikita nila ang kasamaan at ang kasamaan ay bunga ng laman. Sapagkat kinakailangang may kautusan upang magkasala at ang wakas ng kautusan ay si Kristo. Sapagkat sa layunin ng kanyang unang pagparito, isa sa mga layunin nito ay wakasan ang kautusan upang maalis ang kasalanan. Hindi kayang alisin ng kordero ang kasalanan ng sanlibutan kung umiiral ang kautusan. Tinapos niya ang kautusan kaya't naglaho ang kasalanan. Sapagkat ang kasalanan na walang kautusan ay patay. Ang kanyang pagdating ay parang magnanakaw sa gabi na dumarating at kasama ng kanyang bayan. Tignan mo ang sinasabi niya, kaya tayo'y may napakalaking ulap ng mga saksi sa palibot natin at isantabi natin ang bawat pabigat at ang kasalanan na madaling mahuli tayo. Yung mga nag-aakala na sila ay mga makasalanan, sino ang mga taong kinubkob tayo? At matiyagan nating tumakbo sa karera na darating. Magpatuloy. Mga mata kay Jesus ang mayakda at consumator ng ano? Dapat niyang tapusin ang pananampalataya. Dahil kapag ang mga damit na ito ay ng kawalang katiwalian, hindi mo kailangan ng pananampalataya. Hindi pa niya ito nakumpleto. Siya ang lumikha nito at nabubuhay tayo para dito ngayon. Ngunit kailangan niyang tapusin iyon at hindi pa ito nakumpleto. Kapag binago nila ang ating mga katawan na makikita mo, mabubuhay tayo upang makita ito. Mabubuhay ako upang makita ito. Pagkatapos pananampalataya, ang pananampalataya ay tumitigil sa pag-ibig. At pagkatapos ay pag-ibig. Ang pag-ibig ang natitira na kung saan ang perpektong bigkis, kung saan walang pagtutuli. Lahat tayo ay bagong nilalang kay Kristo Jesus. Kaya ang konklusyon ngayon ay na ang Panginoong Hesukristo ay nabubuhay sa ministeryong ito. Hindi mo kayang takpan ang araw gamit ang isang daliri. Napakalinaw ng ebidensya. Maliban na lang kung gusto mong maghintay sa mahiwagang paraan. Kailangan mong makarating sa konklusyon. O ang Panginoon ay nasa putik na tinatawag na Jose Luis. O si Jose Luis ay isang impostor at sinungaling. Ngunit wala tayong ebidensya na nagsasabing sinungaling siya dahil itinuturo niya sa atin ang katotohanan. Hindi siya sinungaling pero ang katotohanang itinuturo niya sa atin ay nagsasabi na siya ang Panginoon. Ngunit dahil napakahirap para sa akin na tanggapin na siya ang Panginoon, pagkatapos ay kailangan kong tanggihan ang katotohanan at maghintay para sa isang mahiwagang Kristo na bumaba mula sa langit upang sabihin sa akin, hello, maliit na tupa dumating dito, i-upload kita dito kahit na nag-aalinlangan ka at sumuko kung ito ba ang totoo o hindi. Sasabihin ko sa iyo ito, kung hindi ito tulad ng nakita natin hanggang ngayon, kumain tayo at uminom at kalimutan na natin ang kwentong ito. Ngunit kung ito ay aklat, totoo nga na pinagmamasdan mo ako. Kung ito ang katotohanan, kung gayon ako ang Panginoon.